Thank you mga kaibon. Mabilisang shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout po dito kay Sir Josel Ignacio. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Salty Trust ng Quezon City. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Sir Alin Bautista. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Jerry Marshall. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Neil Leroxy ng Sorsogon. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At isang shoutout sa mga kaibon natin dyan sa Sorsogon. Shoutout po dito kay Sir Jeffrey Malunay ng San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Fred Morga. And then pinapa-shoutout ni sir ang FM and Ayana Iviary. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Hans Reliama ng Bicol. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Ares Rodriguez. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video mga kaibon, tuturuan ko po kayo kung paano magkondisyon ng mga gagawin natin na breeder. Lalong-lalo na po, nalalapit na po ang breeding season. Itong topic natin, tamang-tama po ito doon sa mga kaibon natin na newbie para po magkaroon kayo ng konting kaalaman at idea kung paano ang pagkondisyon ng mga ginagawang breeder. Meron lamang po tayong ilang step na dapat gawin para yung breeder natin talagang nasa kondisyon yung katawan. And then meron din tayong ibibigay na konting tips para naman kapag nagkaroon na sila ng itlog talagang fertile mga kaibon. Una na ginagawa ko kapag nagkukondisyon po ako ng mga gagawing breeder, pinapaliguan ko po yan ng sabay mga kaibon. Pinapaliguan natin sila ng sabay yung talagang basang-basa mga kaibon. Pangalawa, halimbawa na paliguan na natin yung breeder natin, kinaumagahan, pupurgahin na po natin yan. Ang pagpurga mga kaibon, halimbawa po bukas kayo magpupurga ng mga alaga po ninyong ibon bukas ng umaga. Mamayang hapon mga alas 3 or alas 4 ng hapon, mas maganda tanggalin nyo na po yung painuman nila dyan at yung patukaan mga kaibon. Para talaga yung katawan po nila wala silang ininom na tubig or kaya naman konti lang yung kinain ng mga alaga natin. So kapag natanggal na natin yan sa hapon, kinaumagahan 7 AM, una po ninyong ibigay yung tubig na merong nakahalong pangporga. So ang ginagamit ko pong pangporga, hammer ng sagupaan, yung liquid po. Bawat isang ibon, 2 patak po ang nilalagay ko and then sineshake ko, tapos ibinibigay ko na po sa mga breeder na pupurgahin po natin. Pakalipas naman ng mga 20 minutes, kapag nakita po ninyo na nakainom na talaga yung breeder po ninyo ng tubig na merong pamorga, lagyan nyo na po ng patoka. So sabayan nyo na po ng patoka. Okay na po yan. Magbilang po kayo ng mga 4 hours to 5 hours. Pagkatapos ng 5 hours, palitan nyo po. Halimbawa meron kayong probiotics, mas maganda. So ang ipalit nyo doon sa porga po ninyo, sa pinainom natin, probiotics. Kung wala naman kayong probiotics mga kaibon, kung meron kayong dextrose powder, pwede na po yan para mahimasmasan lang yung ibon, dahil po yung pamorga natin is gamot po yan mga kaibon. So mahimasmasan lang doon sa ininom nilang pamorga. So yan po ang pangalawang step mga kaibon. Pangatlong step mga kaibon na gagawin natin
everyday na tayong magbibigay ng vitamins. So araw-araw tayong magbibigay ng vitamins mga kaibon. Kung ano po ang vitamins na ibinibigay nyo, yun na po yun. Okay na po yan mga kaibon kung ano man yung binibigay po ninyo. So everyday tayong magbibigay ng vitamins. And then pang-apat, 3 times a week or 4 times a week magbibigay tayo ng gulay. Mas maganda, malunggay yung ibibigay nating gulay para mas maraming sustansyang nakukuha doon sa malunggay mga kaibon. So yan po ang pang-apat, magbibigay tayo ng malunggay 3 times a week or 4 times a week. Pang-lima mga kaibon, magbigay na tayo ng sanga ng malunggay. So magbigay tayo ng sanga ng malunggay para po sa mga pang nesting po nila. Magbigay na tayo ng sanga. Mas maganda dahil po ngayon ay taglamig, minsan naulan na palagi. Mas maganda kapalan po ninyo yung ibibigay nating nesting material. Lagi ko pong pinapayo yan na kapag summer konti ang nesting, kapag tag-ulan kapalan po ang nesting material. So yan po ang pang-anim mga kaibon. Ito po ang panghuli, lalong lalo na po doon sa mga breeder po ninyo na basal. Napaka-importante po nito. Or kaya naman doon sa mga breeder po ninyo na nakadalawang clutch, 3 clutch, tapos palaging fertile isa. Or kaya naman dalawa sa 5 itlog or sa 4 na itlog. Ang gagawin po ninyo sa mga basal breeder ninyo at doon sa mga breeder na konti ang nilalabas na fertile na mga itlog pero palagi naman nagme-mate, ito po ang mapapayo ko para po sure bull. Gupitan po ninyo yung balahibo sa puwetan ng parehong breeder po ninyo. Triman nyo po yung balahibo dyan sa may part ng puwetan ng mga breeder po natin na gagawin. Triman nyo lang po yan, huwag nyo pong bubunutin para po hindi matagalan mag-breed. Triman nyo lang po yan. Kapag nakita po ninyo na nakalabas na po ang puwetan, goods na po yan. Okay na po yan. Ang purpose kasi niyan mga kaibon, para po kapag nag-mate yung breeder natin, talagang pasok po lahat para fertile po ang magiging itlog. Dahil po walang sagabal doon sa pagpasok mga kaibon. Kaya po lagi kong pinapayo yan na sa mga basal dahil po may experience po ninyo sa mga basal na breeder po ninyo dahil po first time yan, halos po kapag nangitlog yan ng 5, halos merong laman dyan 1 or 2. Pero kung gupitan po ninyo yan, mataas po ang tsansa na magkaroon ng fertile yan na 4 or kaya 3 kahit basal po yan. Or kaya naman ma-experience din ninyo yung mga na-experience ko na basal pero perfect clutch mga kaibon. Dahil po sa ganyan na ginugupitan natin at nasa kondisyon yung mga katawan ng mga breeder natin. So yan po ang panghuli. Napaka-importante po nitong binibigay natin na idea dahil po matagal tayong nag-antay na mag-breed yung breeder natin para magkaroon po sila ng inakay. Kaya po habang kumbaga palapit pa lang yung pagbi-breed nila, i-kondisyon nyo po ang mga katawan. So napakaganda kung nasa kondisyon kasi ang katawan, tapos sabayan pa natin na yung puwetan, tinitriman natin, talagang magkakaroon tayo dito ng kahit basal, malamang magkakaroon tayo dito ng perfect clutch mga kaibon. So napakagandang tips po nito mga kaibon. Kaya po doon sa mga kaibon natin na newbie, pwedeng yung sundan po ang ganitong senaryo dahil ganito lang din naman po ang mga ginagawa ko kapag meron tayong mga breeder na gagawin. For example, kagaya ng mga basal na breeder. So far, napakaganda, okay na okay po ang ganitong step na mga ginagawa natin. Itong pagkondisyon sa mga breeder na gagawin, hindi lang naman to pang basal. Lahat ng breeder, dapat ganito po ang ginagawa natin para yung mga katawan nila talagang healthy bago mag-breed mga kaibon. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat mga kaibon. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.